speaking of it's showtime, nabanggit ko kanina si Tita. Oh, yes. Hindi natin nakita si Vice. Kung ako manager ni Vice, yun din na sasabihin ko sa kanya, pahinga ka muna. Sa totoo lang, kaya ko sabihin kay Vice, mali kasi yun. Talent manager na si OG Diaz, pinagpahinga na si Vice Ganda. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang ginawa ni Vice Ganda na kung saan inireklamo ng mga manonood ang pagbuga ni Vice Ganda ng tubig sa mukha ng kapwa host na si Johaira Morris, na kung saan tinanong pa ni Vice Ganda kung anong nangyari at bakit nagputik pa ito. Nagugat nga ang offensive jokes ni Vice Ganda sa Mimimar at laro-laro pic sa segment ng tanghaling show na It's Your Time, na kung saan pinalagan ng mga manonood. Sa latest vlog nga ni OG Diaz ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan napatanong sila kung bakit hindi na nagpakita si Vice Ganda sa tanghaling show na It's Your Time. Okay. And speaking of it's showtime, nabanggit ko kanina si Tita. Oh, yes. Hindi natin nakita si Vice. Ay, oo nga. Wala siya nung episode nung Nagpahinga siya. araw. Nagpahinga siya. Ang alam ko nga, ang alam ko parang 1 week yata siya magbabakasyon. Kumbaga pahinga lang. Kung ako manager ni Vice, yun din na sasabihin ko sa kanya, pahinga ka muna, 1 week lang, para mag-recharge ka ulit, para magmuni-muni. Kasi syempre, alam mo, kahit hindi naman physical na binugbog si Vice, nabugbog si Vice ng mga mag-episode, no? Talaga naman yung iba, binabalik yung mga nakaraan kay Vice, yung mga pang-o-okay ni Vice. Alam mo, ganun talaga dito, no? Napakasaklap talaga sa digital age ngayon, ano? Na kaya kanilang resibuhan hanggang meron kang nagawang masama o magkakamali o kahit hindi sinasadya pero mali ka, babalik nila yun. Ito yung resibo. Diba parang yung kay Jessica So, kay Jessica marami pa. Oo. Yung gano'n na kahit ako malulungkot kung ako si Vice na nakikita, nababasa ko yun. Malulungkot ako eh. Teka lang, yung bang pagbabakasyon niya, related yan dun sa issue niya sa RCB? Oo. Alam mo, sa totoo lang, no? Na nabanggit mo yan, yung pagpapatawag o pag-summon ng MRCB sa production people ng It's Showtime. Dahil nga dito na call out sila, dito nga kay Johaira, nagkaroon ng colorism, sa racism, di ba? Tapos si Vice, inaabangan nila kung pupunta rin ba sa MTRCB para magpaliwanag o para mag-apologize. Ako, no, feeling ko, no comment. Ang haba ng pasakali. Akala ko meron kang comment Naluloko sila. Ano to, replay ba naman? Nagbago lang sila ng damit, same statement. Hindi, feeling ko may kinalaman yun. May kinalaman yun. Kaya sabi ko nga, tama lang na magbakasyon si Vice. Kahit 1 week lang. Oo, para magkaroon din ng pahinga yung mga netizens sa kapwa sa kanya. Kasi nagpapahinga siya. Tapos na pa rin siya, di ba, yung kay Kim Chu. Hindi lang na-mention yung pangalan ni Kim Chu. Mabay talaga naman na rumesback yung mga fans si Kim Chu, na of all people, si Kim Chu pa yun na nakalimutan, hindi ba? Na-discuss na yan, nag-okay na si Kim Chu at si Vice Ganda, pero ibinabalik pa rin yung ibang fans. Okay na ba sila, Nay? I think so. Mahirap naman isang katrabaho mo doon na araw-araw makikita, hindi mo papansinin, hindi mo papatiin. Ang hirap makipag-ano noon. Yeah. Pagkakapin po ninyo may the next day, si Kim Chu yung una niyang binati. Di ba? Parang kumbaga all's well that ends well. Pagitan ni Vice at si Kim Chu. Sa patuloy nga ng paksa ni OG Diaz ay binalikan nila ang ginawang pagbuga ni Vice Ganda sa mukha ng kapwa host na si Johaira Morris, na kung saan pinalagan ng netizens. Dito na lang talaga kay Johaira yung colorism tsaka racism naging issue yan. Dahil talagang no-no kasi yan sa amad lang people. No? Nung araw pwede yan. Pwede sabihan kang baluga, pwede sabihan kang maipi, mataba. Ngayon medyo
they take offense na Sensitive na. sensitive na yung mga tao Social media. na talagang nag-evolve din naman yung behavior, yung mindset ng mga tao tungkol dyan. Kaya okay lang yung ginawa ni Vice kung magbabakasyon siya. Para naman kailangan din naman kasi alam mo yung bakla hindi sa pinagtatanggol ko si Vice. Hindi nyo lang alam kung off-cam kung anong ginagawa ni Vice, yung sumasakit ulo niya, kung ano pang mga iniisip niya para sa show, para mapasaya yung mga tao. Mga people. To the point na yun na nga, nabash na nga dahil nga akala niya okay yun, kasi hindi naman pala okay sa iba, sa atin, di ba? Yung effort ni Vice, alam mo, ano na yan, ina-acknowledge natin. Nire-recognize natin yung effort ni Vice kasi ako mismo minsan naging saksi ako dyan. Nung minsan akong dumalaw na talagang nai-stress si Vice, kaiisip kung ano pa yung pwede niyang magawa para sa show. Kasi si Vice kasi siya yung tipo ng kung ano yung nagawa niya ngayon, dapat higitan niya yung bukas. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang ginawa. Sa dulo nga ng paksa ni Augie Diaz ay diretsang sinabi nito na kaya niyang sitahin si Vice Ganda sa kanyang ginagawa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Sa totoo lang, kaya ko sabihin kay Vice, mali kasi yun. Ano ka lang, easy ka lang. Kaya lang ganun siya magtrabaho. Gusto niyang talunin yung nagawa niya kahapon. Hindi at saka deny kasi di ba malaki din yung responsibilidad niya kasi bukod sa host, siya din yung business unit head. Ng Showtime. Siya rin ang didesign para sa lahat. Pati yung bossy ng mga contestant. Hanggang alas 11 siya ng gabi daw, nandyan sa show. Di ba nagre-rehearse pa nga? Kinulan pa nga ni Vice siya, nagre-rehearse sila ng Remar. Oh, yung gano'n na sobrang agang pumunta para magre-rehearse, tapos magpapa-make up, hindi ko kaya yun. Yung Wismosa nga. Di ba ako na nga lang, nai-stress din ako ha. Kasi pangalan mo yung nandoon. Ikaw mismo yung pinaka-poste. So parang si Vice, ganun din sa It's Showtime, siya pinaka-poste. So ayaw niya rin mapahiya sa management. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na hindi mo mapiplease ang lahat. Sa mga ginawa. Nagkakamali talaga. Tao ka pala. Akala namin nasa lasa. Nakalabas ko. Pero tayo ka lang kayo sa ka na ng na also that ends well. How did it end yung yung summon ng MTRCB? Nag-meeting na? Nagbaba ng press statement itong MTRCB tungkol nga dito sa naging usapan nila ng production people. Ito na nga na yung official statement ng MTRCB at bahagi nito ay sinasabi, following the hearing, the agency's Hearing and Adjudication Committee, composed of Committee Chair Board Member Attorney Ricardo Jojo Solomon Jr. and Committee Member BM Attorney Pedro Cesar Gabriel Chet Solidum and Board Member Wilma Galvante, issued an order directing the respondents to file a verified joint position paper within 7 calendar days from the receipt of the order, in accordance with the board's rules and procedures. The committee likewise directed the respondents to submit a joint undertaking outlining concrete measures to strengthen compliance with MTRCB standards, particularly in relation to live, improvised, and comedy segments. In addition, the respondents were instructed to designate an on-air compliance officer who shall be authorized to monitor live broadcasts and immediately intervene when necessary to prevent potential violations of MTRCB rules and regulations. The case remains pending and shall be resolved after the committee's evaluation of the parties' submission and the evidence on record in accordance with applicable laws, rules, and due process. Again, pagka ganito nagkakaroon ng issue sa It's Showtime, production people ang nandoon para makipagkita, makipag-usap sa board. No? Pwedeng wala din si Chairman Lalo Soto, pwede rin nandun siya. Si Vice Ganda, kung a-appear doon, edi mas maganda, hindi pa. Kaya lang hindi talaga umaattend si Vice sa ganun. Production people ang bahala na doon. Hindi katulad ni Coco Martin. Pag pinatawag ng Sigapo production people, kasama si Coco. Kaya sobrang appreciate ng MTRCB board yung si Coco kasi yung presensya niya.
Pero we cannot demand kay Vice na umappear siya. Kasi choice naman na yun, di ba? Pero iba kasing dating, pag, andito si Coco, nakakatuwa naman. Talaga nag-courtesy call sa akin. Pero kung si Vice wala doon at andun ng production people, siya bahala ng production people. Yeah. Lalo na kung gusto talaga magpahinga ni Vice muna. Ayoko muna naisip. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat! Wala nang pinagkaiba yan dito eh.